Good morning, boys and girls. Good morning, negative 3. Pinangiwi-ngiwi pa mga kababayan, no? Negative 3. According to the latest Pulse Asia survey, Ayaw niya your trust maniwala, mga rating is kababayan. significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. Ayaw niyang maniwala na mas mababa siya kaysa kay VP Sara. At sumadsad na siya sa negative 3. The previous surveys also showed a pattern of declining your ratings. Can we get a Wait, what? Wait. Ito yung sinasabi ni Amy, mga kababayan, no, na hindi na diretso kung magsalita. What survey? What survey? Ritual, mga kababayan, sa kanyang mga mouth ritual. Pulse Asia, sir. Pulse? Yes. Ngiwi pa, tingnan nyo. Can we get your comment on that? Tawa-tawa si Bangag. Madami pang survey. Madami bang survey? Andyan pa naman ang Okta Research na kakampi namin. Mga RP Mission, mga kababayan. Mga, kagaya nung The Stratford, dati. Base it on one. Sir, Huwag lang follow-up lang. basihan. Huwag lang daw isang survey, mga boys and girls. How do you plan to arrest yung decline in your survey? Grabe. Nga. Well, again, Paborito niyang word, mga kababayan. Again! Anong inagin mo? Sinabi mo na ba? let's look at other surveys before we know your source. Tawa-tawa lang, negative kayo. Negative ang survey, pero ang tingin ng lahat sa marami, positive, mga kababayan. Ang sabi ni Amy, bumabatak. Meaning positive sa hair follicle siguro. Imperfect information Imperfect makes daw. you make imperfect decisions. Siya lang ang perfect dito, mga kababayan, ha? Boys and girls. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and Ano pinagsasabi mo nga? you have to Ano pinalaman yan? understand where it's Patawa-tawa. actually coming from. Good Tawa-tawa. morning, boys and girls. Good morning! Negative 3. Ano na, BBM? Ano na, Ganda babangan? naman ang Christmas gift na ito ng service sa atin. Ay, naka, negative 3. Sa Luzon lang siya. Lamang kay BP Sara. Isipin nyo, mga kababayan, ha? Balance Luzon. Maraming makabangag, mga kababayan, sa Balance Luzon. Ano na utak ninyo dyan sa mga Balance Luzon na bumangag pa rin kay BBM? Bangag na rin ba, mga kababayan, itong sumusuporta pa rin kay BBM sa Balance Luzon? Lord. Yung pinasabog ni Amy, mga kababayan, that is a critical already, ha, na information. Na addict si BBM. Ginagawa na nga daw bahay Batakan ang Malacanang, sabi ni Amy. Tapos, sumusuporta pa rin kay BBM. Bangag kayo! Mga sumusuporta kay BBM pa rin, mga kababayan. Kasi syempre, maraming congressman doon. Na paldo-paldo na. Ayuda. Syempre, alam nyo naman ang mga taga-Luzon, maraming dyan, loyalist na Marcos. Naiintindihan natin, mga kababayan, kung loyalist sila sa sa ama. Magaling kung magaling, mga kababayan, bright boy yung ama. Kaso lang magnanakaw din at saka mga kababayan, marahas. Diktador nga eh. Pero kung sa talinuhan, magaling. Pero ito si BBM, talagang wala lahat, mga kababayan. Hindi na nga magaling. Pero ang minana niya, mga kababayan, yung pagiging magnanakaw at itong maangas. At planong pang gumaya na hindi na siya bababa sa pwesto. Pero ang support system talaga ni BBM, yung mga congressman, na paldo-paldo, nung term ni Romualdez. Yung pa, mga kababayan, na yung sinasabing mga kurakot na congressman ang kanyang support system. Hitam, humuhugot na lang ng suporta sa iyong mga kurakot at kakampi. Ito na yung ligayan ng mga yan. Paldo-paldo. Siyempre, down the line, mga mayor, diba? Pero mga mayor, mag-isip na po kayo. Kayong mga alamin nyo, mga kababayan, kung sino-sino yung mga politician sa inyo, kung sumusuporta pa rin yan kay BBM, malamang bangag din yan, mga kababayan. Bangag din yan, 100%. Huwag nyo na yung iboto. Lahat ng mga mayor, kongresista, dadalhin ang pangalang BBM, mga kababayan, bumangag na yan. Wala nang iba.
Wala nang ibang explanation. Kahit naman po siyang presidente, ito naman ang internal revenue allotment nyo. Mm. Yung paganda, pagpalago sa mga bayan ninyo, ay nasa kamay naman ninyo yan. Mm. Kung maganda ang ekonomiya sa iyong lugar, malaki din ang allotment. Real estate tax collection, is an order, cleanliness, nutrition, health ng mga tao nyo. Eh, nasa pagmamanage nyo yan, kahit na wala kayong infrastructure funds na kinikikbakan lang naman ng mga congressman. Bibigyan kayo dyan, tigil-tigil lang naman. Drizzle lang. Drizzle. Nakakaano naman yan ng dignidad. Nakakababa naman yan ng dignidad. Talaga. Kaya, mag-isip na po kayo, mga mayors, na gumawa na kayo ng tama sa 2028. Do not support BBM gang. Gumawa na kayo ng tama sa 2028. Gumawa na kayo ng tama. Gang. Oh. Do not support his candidate. Do not support ito. Do not support the negative 3. Matatakbong senador na ito nagpapahirap sa bayan natin. Kiss of death, mga kababayan, sa kanilang political career. Ang pakikipag mga kababayan, alyansa nila kay Bangang. Tsaka, ito na yung turning point. -3 siya sa negative 3. ano lang to, sa SWS survey. Pero yung ibang survey, mas mababa pa, -26. Minus 26 pa pala. At halata talaga masyado, mga kababayan, na mayroong bias itong media. Hindi pala ito ang unang beses na umabot siya sa mga kababayan, negative level. Dati na pala, 2 beses na, pangatlo na pala ito. Mayroong first 2 instance, mga kababayan, na sumadsad na rin siya, mga kababayan, sa negative. Hindi binalita. Ngayon lang, mga kababayan, binalita dahil hindi na nila maitatago, mga kababayan. First time, tago natin. Second time, tago natin. Third time, delikado na to. Hindi na tayo maglalabas ng update. Ayun, mga kababayan, inilabas na. Magnanakaw Magna. Sa week. Hindi niya kaya. Week. Kaya naman nakaw galore. Nakaw galore. Marcos magnanakaw. Tapos, mga kababayan, 3 taon na siya sa pwesto, and then parang walang alam sa mga nangyayari, mga kababayan, na parang kagigising na lang, ano na nangyayari dito? Bakit nagkaganito? Diyos ko, 3 years ka dyan sa pwesto, tapos ngayon parang hindi mo alam yung kaguluhan dyan dahil sa inyong mga pangungurakot. It's too late, baby, now. It's too late. Kumanta pa tuloy. Kahit nahika ako, celebrate ako ng Christmas. Talaga. Magse-celebrate tayo dahil negative 3 na si Ngagva. Ang New Year's wishes ako at New Year's resolution. Kita-kits tayo uli, ha? Anong New Year's resolution? Si BBM ang dapat mag-resolution ba? Hindi na ako magnakaw. Hindi na ako babangag. Ewan lang natin kung kaya ba niya, mga kababayan. Hindi na ako mamumulitika, manggigipit ng kalaban. Hindi nila kaya. Kahit magbago pa yan si BBM, mga kababayan, hindi pwedeng thank you na lang yung mga ginawa nila. Makakalimutan na lang. Never. Panindigan mo, panagutan mo, Ngagva, ang inyong mga ginawa. January 1. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang protesta nyo kahit sa Facebook lang. Ingay lang, mag-komento, mga kababayan. Kulong na yan. Nakurak. Pero sama nila dyan si Sandro. Ayan. Delikado ka kay Sandro. Ito, talagang kapag mga kababayan, mayroong mangyari dito. Ang unang-unang pagbibintangan si Sandro talaga. Talagang hindi tinatantanan ni Rowena Gonzon, mga kababayan, si Sandro Ngayon pa lang talaga, mga kababayan, dapat i-expose sa si Sandro dahil batang-bata pa Kauumpisa pa lang ng kanyang karera sa politika, mga kababayan. Tapos ganyan na, grabe na ang bahid ng corruption. Paano na lang, mga kababayan, kung tatanda? Kung si BBM, tinalo niya ang kanyang ama, si Sandro, tatalunin na niya ang kanyang tatay at ang kanyang lolo. Sigurado tayo. Wala na yung ICI na yan. Sinabi ko sa inyo noon pa, inutil yan. Inutil! Hindi nila yan ituturo si Sandro. Hindi nila ipupush yung investigation kay Sandro. Kaya siguro Sinikreto na, Sinikreto? Accountant dyan na magaling Magaling ba yung accountant? Si Miss Fajardo.
Hindi niya nakinaya yan. Parang, ginagawa lang ako ano dito. Totoo to. Deodorant. Ah. Parang ano pa na sila mga kababayan, ginagawa silang washing machine para linisin, i-whitewash mga kababayan itong mga gunggong na mga jablo. Your friends told you so. Siyempre, well-intentioned naman siya. Akala naman niya mga kababayan ay tutuhanin ito. Walang ginagawa si BBM out of the pureness of his heart. Pureness? May, anong pureness sa heart ni Bibangag? Purong evil siguro. Maitim ang budhi niya. Oh. Hindi siya mabuting tao. Hindi totoo, Talaga? mabait siya. Oh. Tingnan niyo yung mga Budol yan mga kababayan yung sinasabi. Hindi daw makabasag pinggan. Isang malaking budol lang yan mga kababayan. Palabas. Pero sa likod ng maskara makikita mo talaga mga kababayan ng ano. Totoong itsura niyan. Yung pagpapadukot ni Tatay Digong, gusto nila ipalabas mga kababayan na agawain ni Lisa or ni mga kababayan ni Romualdez, ang ganyan. Hindi. Talagang si Bangag niyan mga kababayan. pinaggagawa niya. Dapat humingi na siya ng patawad sa Panginoon at Hmm. mag-resign na siya at magpagamot ng kanyang cocaine addiction. Oh, addiction, no? Cocaine. Kahit paano, maging masaya sana ang inyong Christmas holidays. Attorney Watson po, ang inyong lingkod. Good morning, boys and girls. Good morning, Negative 3. Nangagba? Na paano yang iyong panga? Ngagba? Ang mismong Pangulo at ang communications office po ng Presidente ang nagsabi po na merong makukulong, merong mapapanagot bago Hindi niya nilagyan ng ano sa kulungan. Ano po yung ine-expect nyo during that time at na-meet ba yung expectation kung sino talaga yung makukulong? Hindi niya nilagyan ng year mga kababayan. Ang sabi niya lang Pasko. Oh. Malay ba natin ang tinutukoy niya mga kababayan na Pasko sa 2028. Diba? Dahil sa Pasko sa 2028 mga kababayan, hindi na siya ang presidente. At ang nakukulong na sigurado niyon ay si Bangag mismo mga kababayan. Ini-expect ko talaga may makulong na kongresista o yung Maski nahalal ng senador. bayan. Maski senador. Kaya ang reaksyon ng tao ganito dahil yung hinalal nila parte sa kaguluhan, no? Hindi ko ikinagulat na wala, pero nangako siya eh. So ang akin nga parang nabudol na naman ang Nabudol na Pilipino naman. dahil ang nakulong o merong kaso ay mga DPWH engineers at saka ang pinapalabas ngayon ang pinakamalaking kontratista ang mag-asawang Diskaya. Alam naman Hindi talaga yan ang mastermind mga kababayan dahil ang mastermind, madedetermine mo yan if ever situational mga kababayan. If mawawala ito, mangyayari ba to? Iyang mga Diskaya mga kababayan kahit tanggalin mo ang Diskaya, mangyayari pa rin ang corruption mga kababayan. So hindi sila ang mastermind. Pero kung hindi si BBM ang presidente ngayon mga kababayan, hindi mangyayari ang matinding kurakutan na ito. So alam nyo na kung sino. natin sa mga lumabas na mga dokumento, hindi sila ang pinakamalaki at hindi lang yung mga DPWH provincial or district engineers ng Bulacan ang karapat-dapat na nahatulan. Ang nakakalungkot, wala talagang malaking isda, puros dilis ang nakuha. Ang Sapsap. pagtitiyak ng Malacanang noon, kasabay din ng pahayag ng Pangulo na may big fish, Big yung fish, mga yung bangag. malalaking personalidad. So, meron bang malalaking personalidad doon? Wala. Alam ko, sumikat lang yung mga pangalan ng taga DPWH at saka yung mga contractor kasi na ito, napag-uusapan sa media. Pero talagang matagal ng kilalang personalidad talaga, wala naman ata doon. Merong nabanggit pero walang nakulong. Lalong-lalo na sa mga politician, wala. Oo, yung mga dambuhala siguro hindi natin nakita yung hearing sa ICI kay Speaker Martin Si Romualdez mga kababayan, wala na tayong balita. Romualdez, kay Paano na yung Congressman baboy na yon? Sandro Marcos, hindi natin nakita yon. So wala doon ang taong bayan.
may mga pangalan na lumabas, hindi natin maintindihan kung paano na isama ang ilang senador. Yun dun sa kongresista, may mga pangalang sinama, pero wala namang nangyaring pag-attend nila sa ICI para ipresentahan sarili nila. So, napangalanan si Garjola, napangalanan si Momo, pero wala naman tayong naririnig na Oo nga, no? sila'y natanong. So, Yung mga, ano pa daw, mga, mas matindi pa daw kay, Diskaya, mga kababayan, ang, galawan. walang katorya-torya yung mahiya naman kayo after 156 days, wala pa rin tayong Grabe, no? 156 days na pala ang nagdaan, mga kababayan, simula nung, sinabi niya mahiya naman kayo. nakukulong. Wala rin nahiya. Opo. And Budol. maliban dito sa sinasabi nga na baka budol lang itong Talagang budol, hindi labaka. Confirm budol. nabanggit. Parang nasanay na ba ang administrasyon ngayon sa mga ganitong mga Pagbubudol, pahayag? Tapos hindi oh. na Wala eh. Ang problema kasi, mga kababayan, hindi pumapalag ang media. Bayad na rin ang media, mga kababayan eh. Corrupt na rin ang media. Yan ang totoo, mga kababayan. Kaya hindi sila nababahala na mambudol ulit, mga kababayan. Ikom ang bibig ng media. mimit or hindi na isa sa katuparan. Kumbaga magtaka pa ba tayo? Manibago pa ba tayo dito sa mga pangyaring ito, Prof? Admar, hindi na eh. Doon pa lang sa gawain ng mga bangag. paglagda doon sa EO 94, yung creating the ICI, nakita natin yung mga reklamo, walang pondo, walang sekretariat, walang tumutulong. Kung yan ang behikulo mo para ipaglaban ang effort sa anti-corruption at talagang halukayin ang nararapat, hindi tama yung nangyari sa ICI kasi yung mga nag-resign, clearly napakahalaga yung sinabi nila na parang ni walang budget, ni walang computer printer. So Walang printer? Grabe. kung ito'y isang talagang malaki at tinatayang makakakuha ng dambuhalang isda, Walang printer. Paano na ipiprint ang mga dokumento? wala naman tayo Paperless? talagang nakita. So, Mas marami pang printer, mga kababayan, yung nagsampa ng kaso kay VP Sara na sa ombudsman. Ang dami nilang print, mga kababayan, around 200,000 na pages. Oh. Tapos ang ICI, walang printer. parang masabi lang na Mema lang. anti-corruption, masabi lang na tinatayo ng presidente ang paglaban sa mga ganito, pero nakita naman natin sa simula pa lang medyo tagilid na doon, Tagilid at saka na dis. nakita naman natin na yung kahirapan ng pagiging miyembro ng ICI, nakita natin sa mga resignation letters ni Singson at ni Fajardo. Opo, nakikita nyo rin po ba na hindi na magtatagal itong ICI at sa pag-re-resign po ng pinakabago po, no? Yung isa sa Patay mga na daw miyembro. Do you think na Pero mga kababayan, kahit mag-resign yan, papalitan lang yan nila. Gagamitin pa rin nila yung propaganda yan, mga kababayan, mga buwisit na yan. The same as usual. minus pogi points ito sa gobyerno? Dahil Pogi? di pa nga natatapos wala pa nga yung sinasabing malaking Anong isda. pogi points? Yet Bangag yung na yan. mismong komisyon na binuo parang naghihingalo. So, tama ka dyan, Admar. Ang ICI ay nasa ICU. Hindi Wala natin na. Ando na daw sa crematorium. alam kung yan maruresuscitate o Maruresuscitate? mapapagtibay ang kanilang mga dapat gawin under sa EO 94. Pwedeng i-dissolve ng presidente yon, isa yung option at Isa yun na yung naman. nakasulat dun sa EO 94. Isa talagang kabangagan. Kung kanya yung i-dissolve, kababayan, nakakahiya.
ang parati kong sinasabi, nasa catch-22 ang presidente. Siya ang naglunsad nitong anti-corruption drive niya. Siya ang hindi inayos ang secretariat ng ICI. Siya ngayon ang sunod-sunod na pagre-resign nitong mga na talaga, anong gagawin mo ngayon sa ICI? I-abolish mo ba? I-dissolve mo ba? Kung i-dissolve mo, kailangan yung panukalang batas sa Kongreso calling for a more stronger organization, institution, should be passed. Hindi naman yun certified as urgent. So, maraming problema ang nangyayari dahil dito sa biglaang desisyon na mahiya naman kayo campaign. Mahiya naman Opo. kayo. Sa Mahiya nakikita naman niyo po, tayo. ma'am, yung dito sa mga nag-imbestiga po, no, sa maanomalya na bulgar na sinasabi, ang administration niyang nag-umpisa, marami na po ang mga nag-imbestiga dito. Naunguna nga dyan yung Blue Ribbon. Nagkaroon pa nga ng dalawang magkakaiba, no, na tawag nito, magkakaibang leader, no, pinuno. Kasi sinabotahin nila si Marcoleta, mga kababayan. Alam na this. Ang Blue Ribbon at saka ganun din dun dito sa ICI po. Do you think nakakuha ba ng magandang resulta or alin ba dito sa mga organisasyon na ito ang maaaring masabi natin na may magandang output po, no, ma'am? Well, in terms of the output, magkakaroon tayo dyan ng problema kasi nakita May naman natin problema. na kanya-kanya ang trabaho sa Senate Blue Ribbon. Nakita naman natin nagsimula talagang maanghang nung nag-take over si Senator Ping Lacson, na iba ang direksyon, no? Ngayon, Kasabat si Lacson nasalita siya na yung mga revelasyon sa listahan ni Congressman Leviste at saka yung sinasabi niya na magpakatotoo ang DPWH sa mga lumalabas, hindi natin maintindihan kung ano nangyari na, no? Ang Blue Ribbon under ni Chairman Marcoleta may minority report, at clearly dun sa minority report meron siya dong link analysis na kung sana na ipagpatuloy lamang, no, hindi siguro ganito ang kalalagyan natin ngayon. Nag-testify noon si Undersecretary Cabral under the Marcoleta-led Blue Ribbon Committee. Si Gutesa nag-testify Then, doon. napatay. Yung bigla ang tabrap Si na Gutesa, tinutukan, sabi ni Amy. pagpapalit ng liderato ng Senado created a totally new push at naiba talaga yung direksyon sa Blue Ribbon. So, saan tayo kakapit? Dahil sinabi rin ni Senator Ping Lacson, tapos na yung kanyang paghihiring at mukhang wala na siyang makukuha. Walang kwenta Lacson, mga kababayan. Ito si Lacson, ang laking niyan, mga kababayan. Napakalaking sindikato niyan, mga kababayan. Tagapagtanggol ng bagoong Pilipinas. Tagapagtanggol ni Marcos, mga kababayan. Di kunwari daw, mga kababayan, na lumalaban sa korupsyon. Tapos sinishield niya si Bangag. Maniniwala kayo, mga kababayan, na hindi alam ni Lacson na addict si BBM? Bunggong lang, mga kababayan, ang hindi alam. Si Amy na mismo nagsabi, ayaw mo pang maniwala? Witnesses. Kung ganun ng ganun, wala talagang mangyayari dito sa ating mahiya kayo campaign ng Pangulo. Dahil on both sides, mahirap naman sa House kasi marami dyan ang maiipit dito sa mangyayari. Sabot sila Kung tutuhanin na kaso ng ombudsman. So, lahat sila, halos lahat, mga kababayan. Napakahirap yung sitwasyon. Nalusaw lang din ba yung naging naratibo nila na pang anti corruption dahil dito sa mga output po, Prof? At Mark, kasi alam mo ang problema dun sa anti-corruption advocacy, parang iniisip lamang, wala talagang plano. Katulad Walang ng sinabi plano. ko dati, walang exit strategy. Hindi mo alam sino ba talaga, saan ba pupunta. So tuwing papalapit tayo ng papalapit, biglang proprotektahan ang liderato para hindi umabot sa kanya.
Ako nagtataka dun sa nangyaring may minention si Congressman ko, tas immediately nagbitaw yung mga opisyal na yon. Bakit hindi pinatawag? Bakit hindi tinanong? Bakit nandyan lang pero hindi na sila tinatawag? So, biro mo yun ay DBM Secretary, ang DPWH Secretary, ang ES. Di ba napakahalagang malaman ng taong bayan ano ba talaga nangyari? Kasi hindi maliit hindi sentimo hindi sinsilyo yung nawawala. At kung titingnan natin, 3 taon nangyari yung insertions from 2023, 24, 25, which means planado. Planado. As early as pagkaupo, may ganun ng programa. Kasi kung walang ganung programa, hindi lalaki yung insertions at magpapatuloy. Opo, sa lakas po ng kapangyarihan, lalo na sa executive po natin po, ma'am, no? And at the same time, siguro pati na rin sa Kongreso, pero ang sinasabi kasi sa Kongreso, maraming mga nai-involve nga dito sa manumalyang flood control projects. Napasubo na yan sila mga kababayan Tama nga si Tatay Digong mga kababayan na the most rotten institution in the Philippines is Congress. Even po dun sa mga available na mga information, mahirap ba talaga na mag-prosecute ng kung sino? Mahirap bang magpapanagot ng isang Hindi, pero mga kababayan pinapahirapan nila, sinasarsuela nila dahil sila lang din ang kasabwat. big fish dito? Considering po, grabe yung kapangyarihan nila. Ang dami nilang arm para mag-imbestiga. Meron silang malawak na kapangyarihan po. Prof, ganito ba kahirap na parang wala tayong naririnig nga, gaya nga na nabanggit natin kanina, walang mga big fish na parang pahirapan para sa kanila, or talagang nahihirapan silang mailihis, or sapat na sapat yung kapangyarihan ng atin pong gobyerno para matukoy kung sino talagang responsable po dito sa korupsyon na ito, ma'am. Admar, parang wala namang nais talagang tumbukin kung sino no? Wala Parang ginugulo lang nila. Minsan ginugulo. Katulad ditong mga release ng mga dokumento ng mga proponents. Nag-release si Congressman Leviste, tapos ang DPWH hindi man confirm or deny. Parati kong sinasabi ang paper trail na andyan sa administrasyon, ang money trail na andyan sa administrasyon. So, dun sa tanong mo, sa tingin ko wala naman talagang objective na malaman kung sino. Kasi pag malalaman mo kung sino yung pinakatuktok. Kasi yung Tuktok. Sino ba nasa tuktok mga kababayan ng pyramid na scam na yan? pinakatuktok ang nagpumirma ng budget. Oo. Si BBM na. Katulad ngayon, ang PR wala siyang Christmas break dahil pag-aaralan. Wala Christmas break, pag-aaralan mo, bangang babalik talaga. ang Kongreso ng 29 para mag-decide kung hindi mag-agree. We're Tapos magpa-party. probably entering a period where yung dating budget ang gagamitin The most corrupt budget ang ma-reenact. hanggat mag-agree, no? Ano ang hindi pinag-aagrihan? Yung insertions uli. Ngayon, ang unprogram fund, ang pangalan na standby fund. Standby fund? Gusto Lord. Yung Iniba lang nila ang pangalan. Sa tingin ko, mas marami tayong hindi boboto dun sa kinalabsan ng bicameral. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa bago na naman kabulukan na pinagagawa ng Marcos administration? Good morning boys and girls. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.